Tila nasa gilid na ng bangin ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. matapos ang malawakang balita ng ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang hinaghahanda na umanong sa suporta sa isang mas malawakang pag-aalsa ng taong bayan sa gitna ng lumaganap na People Power 3. Nag-uumapaw ang sigaw ng bayan para sa hustisya at pagbabago. Ang mga lider ng kilos protesta ay nananawagan ng agarang pagbibitiw ng Pangulo at pananagutan sa mga aligasyong korupsyon at katiwalian. Sa harap ng mga balitang ito, nababalisa na umano si Pangulong Kuting. Ayon sa ilang insider, napagtawag ito ng emergency meeting sa Malacanang kasamang mga pangunahing opisyal ng seguridad. Hindi tayo papayag na magtagumpay ang anumang bantad laban sa demokrasya, ayon ng isang opisyal ng gobyerno. Ngunit patuloy ang pag-usbong ng mga ulat na may mga ilang matatas na opisyal ng AFP ang maaring sumama sa panawagan ng bayan. Sa ngayon, patuloy na lumalakas ang tensyon sa buong bansa habang nagkakaisang taong bayan sa isang layunin, ang makamit ang hustisya at pananagutin ang mga nasa kapangyarihan. Ang Malacanang ay nasa ilalim ng matinding pressure habang ang People Power 3 ay lumalaganap na sa iba't ibang panig ng bansa. Hinihintay ang sambayanan ng susunod na hakbang ng AFP at kung paano harapin ng administrasyon ang lumalaking alon ng protesta. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Balita. O unahin muna natin ito. Maya-mayang konti pag-usapan natin itong issue ni PRRD patungkol sa mga magnanakaw at gustong palusutan ng budget. Ito muna pag-usapan natin. Napakaganda nito. Pula at kakampink. Nagsama na para i-impeach si BP Sara. Ganyan na po. Kinain na po nila yung kanilang suka. Laban kay BP Sara. Pero tingnan ninyo, nagrally sila. Tingnan nyo kung gaano sila kadami, ha? Okay. Tiwala ang ilang kongresista na hindi pa patay ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipon-tipon naman ang ilang grupo na suportado ang hakbang na pagpapa-impeach. Nakatutok si Jonathan Andal. Impeach Sara! Impeach Sara! Hoy, ang dami, dikit-dikit, maghiwa-hiwalay kayo. Baka masaktan kayo. Grabe, Ay, libo-libo, milyon-milyon ang nag-a-attend. Dami. Buti pa ito no? Kinover ng GMA. Ito, pantapat nila sa INC rally. Hindi nyo kinover ang INC rally. Nagtipon sa EDSA People Power Monument ang mga gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Grupo ito ng mga vlogger na magkalaban noon sa eleksyon. Ay, grupo ng mga vloggers magkalaban sa eleksyon noon. Kakampink at pula. Ang mga tinaguriang kakampink at pro-BBM. Ay, kakampink at pro-BBM. Na pinagsama-sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong... Coach Oli, ano masasabi mo? Kinain nila yung suka nila. Yung pula at kakamping, yung BBM, pro-BBM na magkalaban dati, ngayon nagsani puwersa. Ganyan po kalakas ang Ako'y talagang alisin nga muna natin itong pagbumukha na ito. Hindi naman siya kasali dyan. Hindi naman siya kasali sa diskusyon ko. Ano masasabi mo ron? Di pagtawanan natin. Simple lang. Pero tingnan mo ang hustisya, I mean, hindi ko alam kung matatawag ko ito hustisya. Pero tingnan mo ang pag-ikot ng mundo. Dati, pinatalsik nila ang tatay ni Marcos. Netong mga dilaw, di ba? Tapos, yung dilaw, ginawang kakamping. Bakit? Kasi yung pink, ayaw na nilang, diba, napansin mo yung pink, sila din yun Ayaw nilang madikit na dyan sa dilaw kasi inodoro talaga dyan. Wala nang may gusto dyan, kakaunti na lang siguro. Tanggapin natin ang katotohanan, yun na po yun. Dahil they had their chance. Ito problema natin, If you have a chance na i-redeem nyo ang inyong sarili, seryosohin nyo, grab it. Ayan po ang naging problema ni Marcos ngayon.
Pinabalik na siya ng taong bayan, nabudol niya ang taong bayan ngayon. Instead na nag-focus siya, all his efforts para gawing tama ang bansang Pilipinas, nagkakalat siya. And I don't think meron pang Marcos ulit na uupong presidente. Wala na po. Bilib na ako sa kabobohan ng Pilipino pag may umupo pang Marcos na presidenteng muli. Sagad na kayo sa buto. Alis na tayo dito sa Pilipinas, mga ano kayo. Anyway, ganito nangyari sa Ang tagal nila Nakaupo di ba? Walang nangyari dyan sa Dilaw. Kaya nagsawa ang tao dyan. Iniwan nila yan Kaya nagpink yung mga yan. Sila. So magkalaban. Ngayon nagsama. Tingnan nyo. Di ngayon, sumisip-sip itong kakampi sa mga pro-BBM. Bakit? Para makasama. Dahil sobrang lakas ng Duterte. Ito namang mga pro-BBM, kinain din yung suka nila. Bakit? Hindi nila kayas ang Duterte. Lakas talaga. So kailangan nila magsama. Yan ang katotohanan dyan. So ano pang masasabi mo, Coach Oli? Di pagtawanan. And, higit sa lahat, obserbahan nyo ito. Nagsama na sila, nilalangaw pa sila. Mag-spray kayo dyan ng Baygon. Baka magkasakit kayo, daming langaw Sama at inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong pagkakaisa. Hindi ito para kay Marcos, hindi rin ito para kay Lenny. Ang basta pinagkakaisa namin, impeachment ni Sara. Yun yung pagkakaisa. Iisandaan kayo. Ay, ilagay nyo dyan sa comment section. Yan pala ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Iisandaan. Yan siguro. Hindi naman natin yan ang nga lang ang programa ni Marcos nung kampanya. Sumablay pa. Hindi natin nalaman. Yung pala ibig sabihin nun. Pagkakaisa, iisandaan. Dumalo rin ang grupong Magdalo at si ACT Teachers Party List Representative. Yan ba yung sinasabi ninyo Magdalo? Hoy! Yung sinasabi nila Magdalo, Trillanes o Maglangaw. Ito pa si Castro. Oy, baka may maabuso kang bata dyan. Baka lang naman, hindi tayo nagbibintang. Kasi sabi ng korte, convicted ka raw Pag ganun pa. Jesus, nakabili ka na ng suka. Franz Castro. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na papanahon ang impeachment laban sa bise. Hindi rin daw makakabuo ng quorum ang mga senador at kongresista na magiging abala na sa kampanya sa eleksyon 2025. Sang-ayon din ang chairman at vice chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang komiteng nag-imbestiga sa confidential funds ng bise. Pero sa tingin ni Manila Representative Joel Chua, hindi nawawala ng interes sa impeachment ang mga mambabatas. Hindi nawawala ng interes? Bakit di nyo pirmahan? Natatakot kayo, di ba? Kasi tatakbo na naman kayo. Lalo ka na, Chua. Ang balita ko, nangungulelat ka dyan sa Maynila. Hindi, nagtatanong lang. Totoo ba, kumakain ka rin ng langaw dyan sa Maynila? Ay, hindi pala langaw, alikabok. Ang layo. Tatalo. Langaw to. Lalo na pag pumirma ka pa sa impeachment, lalo ka sa kangkungan. Good luck! You had your chance! Ang dami ngayon kakain ng suka. Diyang hamon lang daw talaga sa kanila na magbalikan sa batasan pambansa kung nangangampanya na lalo yung mga malayo sa Metro Manila. Pero para kay Castro, kahit tila tutol sa ngayon ng Pangulo, ang ganda ng noon nito si Castro. Coach Oli, kala mo naman kung makapagsalita ka. Same. Uy, same! Hindi naman. Ganyan ba? Active na active to si Castro. Bigla kang sumikat ngayong panahon ni Romualdez. Nakabili ka na ng relo? Bili ka muna ng suka, ha? Hindi pa patay ang impeachment sa Kamara. Ang inaasahan nila, ang ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Castro ay galing na sa mga kongresista sa mayorya. Teka muna, may inaantay pa kayong pang-4? Yung 3 nga nyo, wala nang mangyari. Alam mo, Castro, sabi niya, pang-4 at galing mismo sa mayorya. Para sigurado ka gumawa ka na ng pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Ha?
kumbaga sa kanin, mag-unli rice. Unli complain na kayo para sigurado, ha? Yung pangarap mo na hindi manalo si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 dahil maghihimas ka ng rehas, siguraduhin mo na rin. Damihan mo na. Damihan mo yung kasi ganyan, hirap. Damihan nyo na yung complain. Wag lang 4. Unli complain na. Sa mayorya, ang unang 3 impeachment complaint kasi laban sa bise galing sa minority bloc. Sinusubukan pa namin kunan ng komento rito ang ikalawang pangulo. Hindi na kailangan magkomentaryo ni BP Sara. Walang nangyayari, di ba? Nagmumukha lang silang tanga eh. Next topic na po tayo. Wag na natin pag-uintindihin yan si dito na lang tayo sa susunod. Eto, nagalit na si PRRD. Ito, pinag-uusapan nila. At tingnan po natin itong mabuti dahil ito ay seryosong bagay. Ito ay, kung bagate, sinasabi natin, lahat naman ng mga politiko nagnakaw eh. Di ba? May paniwala tayo sa Pilipinas. Kahit naman sa ibang bansa, nagnanakaw sila eh. Ang pinagkaiba lang sa Pilipinas, swapang. Sa ibang bansa, pag nagnakaw, may nagagawa. At kung magnakaw, kaunti lang. Pero pare-parehas din yan. So, sanay tayo. Yan ang kasabihan ng mga Pilipino na talaga namang nagnanakaw ang mga politiko. Yan, di umano. Pero ito ngayon, kaiba to. Talagang bultuhan. Pakyaw ang nakaw. Blanco. Blanco po yung pinasang budget. Maraming blanco-blanco doon. So kung makakalusot yun, palulusutin nila. Nang sa ganon, habang dumadami, habang lumalakad dyan, pwede sila mag-insert na mag-insert. Diyan nagalit ngayon si PRRD. At hindi na po natin sisimulan sa pinakauna dahil mahaba po ito. Tingnan na lang po natin yung mga importanteng sinabi ni PRRD. Batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for, public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Yun. Ang ginamit na word po ni PRRD is terribly wrong. Meron pong terribly wrong na nangyari dyan. At kung may mga blanco dyan, that is not valid. Ibig sabihin, yung pinasa ng grupo o dyan sa BICAM, neto sila, tamba, alam naman natin, galing yan sa Congress, invalid po yan. Yan po, kaya lang, ito nakakasakit ng sama ng loob dyan. Nagpasa sila ng blanco. Tapos, may mga pumirma dyan. Dapat makasuhan, para sa akin, makasuhan din yung mga pumirma dyan. At ito ay dinalagay pa sa presidente. At ito ay inaral din. Sabi, binusisi ito. Hindi nga agad pinirmahan. And yet, pinirmahan din ng presidente. Anong klase ba naman? Hindi ko maintindihan. Kung kayo ba talaga ay pirma ng pirma? Kung sino mang kongresista ang pumirma dyan, ng mga blanco yan, o ang presidente, pero ito ay talagang may pagkakamali. Sinasadya, pinapalusot, o nagkataon lang nagkamali, kailangan mayroong kasuhan dito. Kasi po, ang issue dito ay hindi lang libo. Millions, billions of pesos ang mawawala sa atin. Napakalaki po nito. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganun, what must be submitted is the true and correct figure coming out. Yun ang masakit doon. Blanco, pwedeng lagyan niya, sabi niya, pwedeng yan i-fill up before and after. So habang tumatakbo tayo, fill upan nila ng fill upan yan. Delikado yun. Una pa lang dapat specified na. Diba? As prepared by the budget
submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Alam mo, ngayon lang nangyari yan? Nagpapasa ng budget, blanco-blanco? Hindi pwede. Grabe talagang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Ginagawa ba yan sa ibang bansa? Sa buong mundo? O tayo lang? At ngayon lang nangyari sa Pilipinas? People's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. No, specific, ika nga. Hindi generic. Hindi yung parang pangako ni BBM nung kampanya. Ano bang pangako ni BBM nung kampanya? Pagkakaisa. Unity. Ganyan, sanay sila ng ganyan. O ito para sa eskwelahan, ito para sa para... Hindi pwede blanco para naman yung pangako ni Marcos yan na pagkakaisa na pwede yung dugtungan sa dulo kung anong ibig sabihin ng blanco. But you do not leave any item there because itong pera ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Yun. At pinirmahan. Diba? Mag-explain kayo. Mamaya, magagalit na naman kayo kay BP Sara, papatawag nyo na naman sa hearing ni hindi nyo ini-explain. Explain nyo yan. Bakit umabot sa ganyan? Nagkapirmahan pa. Nagsang-ayon kayo dyan. Pumasa yan sa budget ninyo. Di ba? Meron talagang nilulusot dito. Sinusubukan nilang palusutin. Ito, naalala ko to. Nung huli naming nakausap, unang-una pala naming na-meet, o pangalawang beses namin na-meet si PRRD. Nagka-meeting po kami dyan sa Hayat. At ang pinag-usapan namin, itong lintik na PI na ito. Sinusubukan din nilang palusutin. Ito style nila eh. Kung lulusot, lulusot. Pag hindi ka nag-ingay, lusot yung PI. Naalala nyo yung PI na yan, yung People's Initiative, nagpapapirma sila at gustong palitan ng batas? Nilulusot yan sa Congress. Galit na galit si PRRD, huwag ninyong pakialaman ng konstitusyon. Kaya nga isinigaw natin yan. Galit ang Duterte dyan. Lalong-lalo na si PRRD. Gawin nyo na lahat. Parang yan ang parang yan ang Ten Commandments, yung Constitution, yan ng Biblia, parang yan tayo eh. Huwag niyong pakialaman yan. Minamadali, nagpapapirma, di ba? Same thing dito. Sa budget na to, kung lulusot, palulusutin nila. Buti na lang, nag-iingay ito, sila PRRD at kung sino-sino pa at sila Attorney Vic, di ba? Paano kung hindi? Isipin natin. Paano kung walang Duterte? Dilusot na ito.
Buti na lang, mayroong mga katulad ni PRRD, nila Atty. Vic, at saka yung, nakalimutan ko yung pangalan, na nagsasalita at may tapang. Paano kung wala? Yan po ang pinapanalangin ng mga buhayang magdanakaw. Kaya galit na galit sila sa Duterte, hindi na nakalusot. Ang daming nagagalit na adik. Hindi na nakalusot ang aming negosyong droga. Ang daming nagagalit na mga NPA, mga komunista. Hindi sila makalusot-lusot. Dito sa mga hindi talaga kalulusot yung katarantaduhan nyo kay PRRD. Ang bira, oh. Papalitan ng Constitution, di na naman sila nakalusot. We are not, para ka binigyan ka ng blanco cheque dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco. No, binigyan ka ng cheque, o eto, gawin mo yung tulay sa Leyte. Ang lakas makagago no? Makagago talaga. Diyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable, and kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino... Bantayan po natin. Kailangan talaga nilang i-correct yan. At pag hindi nila kinorek yan, PRRD, ako, nangangako, mag-iingay ako na mag-iingay until i-correct nila yan. Sasamahan ka namin PRRD. Doon sa mga sasama kay PRRD, nangangakong mag-iingay until i-correct nila yung illegal na bagay na yan. Ha? Ilagay nyo po sa comment section, sasamahan ka namin PRRD, mag-iingay kami until i-correct nila yung pagkakamali sa budget na yan. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa... Hindi mag-i-explain yan. Sorry PRRD, ako sa tingin ko lang, hindi mag-i-explain yan. Alam mong gagawin yan? Gagawa ng ibang issue para mapagtakpan ito. Itong kabulastugan nila. Or papatawag si BP Sara, or ikaw, or kung sino mang Duterte, or kung sino mang dikit sa Duterte sa hearing. Or gagawa ng issue ang mga Duterte. Hindi sila sasagot ng diretso. Ililigaw nila ang sitwasyon. Kaya be very careful. Okay? Sa mga kababayan natin na nagbabantay dito sa gobyerno. Huwag tayong papaano-ano sa mga balitang artista, balitang pelikula, balitang... Walang masama. Makisawsaw kayo sa balitang pelikula, balitang sports. Sige, okay lang yun. Pero huwag kayong... Kasi yan ang gagawin nila. Ililigaw nila to. Huwag niyong kakalimutan yung totoong issue na ito. Mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Oh. Ganun lang naman, pinagsasayan ito. Hindi ako nagsabi niya na si PRRD, kayong mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Hindi ako nagsabi. Inulit ko lang. Narinig nyo naman kay PRRD. Kumang na to, puro check na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!